Ninanakaw nila ang lahat mula sa akin. Ang aking dangal, ang aking asawa, pati na ang huling alaala ng aking yumaong ina. Habang tinitiis ko ang init ng kusina para sa kanilang kapakanan, nagpapakasasa sila sa aking mga sakripisyo. Ngunit tapos na ang panahon ng aking pananahimik. Mula sa abo ng aking pagkakaapi, babangon ako upang bawiin ang lahat. Paano nga ba nauwi sa ganitong kalupitan ng lahat? Huwag kang mag-alala, Bianca. Isang pirasong alila lang si Trina sa bahay na ito. Pagkatapos ng party, ilalabas ko na ang annulment papers. Ikaw at ang anak natin ang tanging mahalaga, hindi ang babaeng iyan na amoy usok ng kusina. Ang boses ni Rafael ay parang isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Trinidad. Nakatayo siya sa dilim ng bodega, sa likod ng malalaking istante ng mga sangkap, habang mahigpit na yakap ang lumang kwaderno ng kanyang ina. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pagkatao. Walang kahit anong tunog ang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang bawat hibla ng kanyang puso ay nagsimulang mapunit. Sa labas ng bodega, naririnig ang masayang tugtugan at ang tawanan ng mga bisita sa dambuhalang mansyon ng mga Alonso. 3 araw na walang tulog si Trina. Ang kanyang mga daliri ay may mga bagong paso at sugat mula sa paghahanda ng pinakamarang niyang piging para sa anibersaryo ng kumpanya. Niluto niya ang lahat mula sa pinakamaliit na pampagana hanggang sa pangunahing putahe gamit ang lahat ng kanyang lakas at pagmamahal. Akala niya, sa gabing ito ay sa wakas ay makikita ni Rafael ang kanyang halaga. Akala niya, ang init ng kalan ay sapat na upang tunawin ang panlalamig ng kanilang pagsasama. Unti-unting bumaba ang kanyang mga kamay. Ang hawak niyang garapon ng mamahaling pampalasa ay dulas na nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi ito bumasag ng katahimikan dahil sa kapal ng carpet, ngunit ang laman nito ay kumalat sa sahig, gaya ng kanyang mga pangarap na ngayo ay dumi na lamang sa ilalim ng mga paa ni Rafael. Tila binibitay ang kanyang hininga habang pinapanood ang anino ng kanyang asawa na hinahagkan ng baywang ni Bianca bago sila lumabas ng silid. Trina, nasaan ka na bang babae ka? Ang bagal-bagal mo talaga kahit kailan. Ang matinis at mapang-utos na boses ni Doña Celestina ay umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Mabilis na pinunasan ni Trina ang kanyang mga mata gamit ang kanyang maruming apron. Huminga siya ng malalim, pilit na ibinabalik ang kanyang diwa sa realidad. Lumabas siya mula sa dilim at tumayo sa harap ng kanyang biyenan. Ang matanda ay nagniningning sa kanyang suot na mamahaling gown at mga diamante, habang si Trina ay mukhang isang anino sa ilalim ng malakas na ilaw ng mansyon. Nandito po ako, Mama. Tinatapos ko lang po ang pag-aayos sa mga huling putahe. Mahinang sagot ni Trina. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Tumingin si Doña Celestina sa kanya ng may pandidiri. Tinitignan ang kanyang magaspang na mga kamay at ang pawis sa kanyang noo. Ayusin mo ang sarili mo. Hindi ka pwedeng magmukhang basahan sa harap ng mga investors. Tandaan mo, nakuha mo lang ang apelyidong Alonso dahil sa awa ko sa namatay mong ina. Utang mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinakain mo. Ang salitang utang na loob ay tila isang tanikala na lalong humigpit sa leeg ni Trina. Yumuko siya bilang tanda ng pagsunod, kahit na ang kanyang buong pagkatao ay sumisigaw na sa sakit. Ilang sandali pa, sa gitna ng malawak na ballroom, tumayo si Doña Celestina sa entablado kasama si Rafael at Bianca. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Itinaas ng matanda ang kanyang baso ng alak at ngumiti sa madla. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang ating tagumpay. Ipinapakilala rin namin ang bagong lihim na sangkap na magiging mukha ng Alonso Corporation sa buong mundo. Ang Alonso Heritage Sauce, isang obra maestra na binuo sa loob ng maraming taon ng aming pamilya sa tulong ng napakatalino at malikhaing si Bianca Cruz.
Nagpalakpakan ang lahat. Ngumiti si Bianca ng napakatamis, tila isang anghel na bumaba mula sa langit, habang si Rafael ay nakatingin sa kanya ng may buong paghanga. Sa gilid ng entablado, naramdaman ni Trina ang paghinto ng tibok ng kanyang puso. Ang sarsa na yon, ang amoy na yon na nanunuot sa buong silid, iyon ang resipe ng kanyang ina. Ang resipe na ibinilin sa kanya bago ito pumanaw, ang kaisa-isang bagay na hindi niya ibinigay kanino man, maliban sa kanyang asawa dahil sa tiwala. Iyon ang resipeng ninakaw nila sa kanya habang siya ay abala sa pagluluto para sa kanila. Lalapit sana siya, susubukan niyang magsalita, ngunit mabilis na humarang si Rafael sa kanyang daan sa gitna ng kadiliman ng backstage. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal ay puno na ngayon ng babala at puot. Huwag kang gagawa ng eksena dito, Trina. Huwag mong sisirain ang gabi ni Bianca, bulong ni Rafael. Ang bawat salita ay parang yelo sa pandinig ni Trina. Wala kang ebidensya. At tandaan mo, lahat ng meron ka ay galing sa amin. Manatili ka sa pwesto mo bilang asawang walang boses kung ayaw mong mamatay sa gutom sa kalsada. Tumalikod si Rafael at iniwan siyang mag-isa sa dilim. Pinanood ni Trina ang kanyang asawa na muling umakyat sa entablado upang yakapin si Bianca sa harap ng kamera. Sa bawat kislap ng flash ng media, tila unti-unting nabubura ang pagkakataon ni Trina na mabawi ang kanyang buhay. Nakatayo siya doon, isang babaeng nawalan ng lahat sa loob ng isang gabi. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang dangal, at ang huling alaala ng kanyang ina ay naging kasangkapan lamang para sa kayamanan ng mga taong itinuring niyang pamilya. Ano ang halaga ng isang pusong tapat sa gitna ng mga lobong nagbabalat kayo? Mayroon pa bang puwang ang katarungan para sa isang tulad niyang itinuring na basahan? Dito ka nababagay, Trina. Sa gitna ng dumi at mga anino, malayo sa kinang na kailanman ay hindi naging para sa iyo. Ang mga salitang yon ni Doña Celestina ay tila mga pako na itinatanim sa bawat hininga ni Trina habang nakatayo siya sa loob ng opisina ng matanda. Kinabukasan matapos ang malagim na gabi ng anibersaryo, ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ay hindi nagbigay ng init, kundi lalong naglantad sa maputlang mukha ni Trina at sa mga mata niyang wala nang natitirang luha. Alis na po ako, Mama. Hindi ko na kayang manatili sa bubong na ito habang niyayurakan ninyo ang alaala ng aking ina. Determinadong sabi ni Trina, kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Isang malamig na tawa ang sumagot sa kanya. Ipinatong ni Doña Celestina ang kanyang mga kamay na puno ng ginto sa ibabaw ng mesa at tinitigan si Trina ng may mapang-uyam na ngiti. Aalis? Saan ka pupunta? Sa kalsada, kung saan ka namin pinulot. Huwag mong kalilimutan, Trina, ang bawat sentimong ginastos para sa huling sandali ng iyong ina sa ospital ay galing sa bulsa ko. Ang sementeryong kinahihimlayan niya ay pag-aari ng mga Alonzo. Sa isang pitik ko lang, maaari kong ipahukay ang kanyang mga labi at itapon sa kung saang imburnal dahil sa hindi mo pagbabayad ng utang. Napahawak si Trina sa gilid ng upuan. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. Hindi niya inakalang aabot sa ganito ang kasamaan ng babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Ang pagmamahal niya kay Rafael ay naging isang malaking pagkakamali. Ngunit ang kaligtasan ng alaala ng kanyang ina, ang tanging kayamanan na natitira sa kanya. Wala kang puso, bulong ni Trina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Mayroon akong utak, Trina. Iyon ang dahilan kung bakit kami ang nasa itaas at ikaw ay nasa ibaba. Sagot ni Celestina habang may inaabot na mga dokumento. Dahil tumanggi kang pirmahan ng annulment papers ng maayos, simula ngayon, hindi ka na ituturing na asawa ni Rafael sa bahay na ito. Magtatrabaho ka bilang isang alila, nang walang sahod,
hanggang sa mabayaran mo ang huling sentimo ng utang na loob mo sa amin. At kung magsusumbong ka sa kahit kanino, titiyakin kong ang pangalan ng iyong ina ay mabubura sa mundong ito ng may matinding kahihiyan. Wala nang nagawa si Trina kundi ang sumunod. Sa loob lamang ng ilang oras, ang kanyang mga gamit, na kakaunti lamang at luma na, ay marahas na inilipat mula sa master's bedroom patungo sa isang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo ng mga katulong, malapit sa maingay at mainit na kusina. Ang kwarto ay masikip, walang bintana, at amoy amag. Ngunit para kay Trina, mas mabuti na ito kaysa sa tabihan ang asawang pumatay sa kanyang puso. Habang hinihila niya ang huling kahon ng kanyang mga gamit, biglang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Isabel, ang nakababatang kapatid ni Rafael. May hawak itong tasa ng mainit na kape at isang mapanuksong na ngiti sa kanyang mga labi. Oops, pasensya na Trina. Hindi ko napansin na may basahan palang nakaharang sa daan, sabi ni Isabel bago sadyang itinagilid ang kanyang tasa. Ang mainit na kape ay bumuhos sa puting blusa ni Trina, ang tanging maayos na damit na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Naramdaman ni Trina ang hapdi ng mainit na likido sa kanyang balat, ngunit mas masakit ang pagtawa ni Isabel habang pinapanood ang kanyang paghihirap. Ang kape ay dahan-dahang gumapang sa tela, tila isang mantsa na hindi na kailanman mabubura, gaya ng tingin ng pamilyang ito sa kanya. Linisin mo yan, Trina. At pagkatapos, siguraduhin mong nakahanda na ang merienda ko sa loob ng 10 minuto. Huwag kang magpabagal-bagal dahil alila ka na ngayon, hindi ba? Pagmamalaki ni Isabel bago ito naglakad palayo, ang tunog ng kanyang mga mamahaling tsinelas ay tila isang pang-uuyam sa bawat hakbang. Lumuhod si Trina sa malamig na sahig upang punasan ang tumpok ng kape. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at sa unang pagkakataon, isang mainit na luha ang pumatak at humalo sa dumi sa sahig. Sa gitna ng kanyang paglilinis, naramdaman niya ang isang presensya sa pinto. Si Rafael. Inaasahan ni Trina ang kahit katiting na awa, isang salita ng pagtatanggol o kahit isang tingin ng pagsisisi. Ngunit nang mag-angat siya ng ulo, ang nakita niya ay ang parehong lalaking nangako sa kanya ng katarungan sa harap ng dambana, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagkayamot. Bakit ka umiiyak? Kasalanan mo rin naman ito, Trina, malamig na sabi ni Rafael. Kung pumirma ka na lang sana sa annulment, hindi ka sana naghihirap ng ganito. Matigas ang ulo mo, kaya panindigan mo ang pagiging katulong dito. Huwag kang gagawa ng ingay na makakaabala kay Bianca. Dahil maselan ang pagbubuntis niya, intindihin mo na lang ang sitwasyon. Intindihin? Mahinang ulit ni Trina. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Rafael, asawa mo ako, pero pinapanood mo lang silang tapakan ako. Asawa lang kita sa papel, Trina. Pero sa mundong ito, ang papel ay madaling mapunit o masunog. Sagot ni Rafael bago ito tumalikod at umalis nang hindi man lang lumingon. Naiwang mag-isa si Trina sa gitna ng kusina. Yakap ang basang damit at ang kanyang nadurog na dangal. Ngunit sa gitna ng kanyang paghikbi, isang matigas na determinasyon ang nagsimulang mabuo sa kanyang dibdib. Habang nililinis niya ang sahig, napansin niya ang isang pirasong papel na nalaglag mula sa bulsa ni Rafael kanina. Isa itong resibo mula sa isang kumpanyang hindi niya pamilyar, ngunit may nakasulat na halagang hindi ka panipaniwala para sa mga sangkap na alam niyang mura lang. May kung anong hindi tama. May mabigat na lihim na itinatago ang kumpanya ng mga Alonzo sa likod ng kanilang marangyang fasad. Tumayo si Trina, pinunasan ang kanyang mukha at itinago ang resibo sa loob ng kanyang lumang recipe book. Kung ang utang na loob ang tanikalang ginagamit nila para ikulong siya, gagamitin naman niya ang bawat segundo sa loob ng mansyong ito upang hanapin ang susi na magpapabagsak sa kanilang lahat.
Ang tanging halaga mo sa pamamahay na ito ay ang bawat patak ng pawis na ibinubuhos mo sa kalderong yan. Huwag mong iisiping dahil nakatuntong ka sa dining room ay tao ka na muli sa aming paningin. Ang boses ni Doña Celestina ay kasing talas ng browning knife na hawak ni Trina. Ngayong tanghali, may mahalagang panauhin ang mga Alonso. Si Mateo Reyes, ang pinakamalaking supplier ng mga produktong pang-agrikultura sa bansa. Bilang parusa sa katigasan ng ulo ni Trina, inutusan siya ni Celestina na ihanda ang paboritong putahe ng kanilang panauhin, ang kare-kare. Ngunit sa ilalim ng isang kondisyong puno ng pangungutya, dapat niyang gawin ito nang walang tulong ng sino mang katulong sa loob ng 4 na oras. Nakatayo si Trina sa tapat ng nagbabagang kalan. Ang init ng apoy ay dumidikit sa kanyang namumulang balat. Ang kanyang mga braso ay nangangalay na sa pag-iikot ng sarsa, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad sa resibong itinago niya sa ilalim ng kanyang higaan. Habang pinagmamasdan niya ang malapot na mani na kumukulo sa palayok, naalala niya ang turo ng kanyang ina, na ang tunay na lasa ng pagkain ay nagmumula sa kapayapaan ng nagluluto. Ngunit sa bawat pag-ikot ng sandok, tanging pait at pagod ang kanyang nararamdaman. Pumasok si Isabel sa kusina, suot ang isang mamahaling bestido at ang kanyang nakasanayang mapanuring tingin. Lumapit siya sa palayok at huminga ng malalim. Tila tinitignan kung sapat na ang bango ng sarsa. Mukhang masyadong matabang ang niluluto mo, Trina. Hayaan mong tulungan kita, sabi ni Isabel, nang may kakaibang tono sa boses. Bago pa man makakilos si Trina, mabilis na kinuha ni Isabel ang isang malaking lalagyan ng asin at ibinuhos ang halos kalahati nito sa loob ng palayok. Ang puting butil ng asin ay mabilis na naglaho sa kulay kahel na sarsa, gaya ng bilis ng pagkabog ng dibdib ni Trina sa takot. Ayan, baka sakaling magkaroon ng lasa ang buhay mo. Pagmamalaki ni Isabel bago ito tumawa ng malakas at lumabas ng kusina. Iniwan si Trina na nakatitig sa nasirang putahe. Gumuho ang balikat ni Trina. Ang kare-kare ay hindi na makakain sa sobrang alat. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang umiyak at iwanan na lamang ang lahat. Ngunit alam niyang kapag nabigo siya, ang alaala ng kanyang ina ang magbabayad. Sa gitna ng desperasyon, biglang nagliwanag ang kanyang alaala. Isang teknik na itinuro ng kanyang ina para isalba ang mga putahing nasobrahan sa pampalasa. Ang paggamit ng hiniwang patatas at isang munting sikretong sangkap ng asukal na pula na niluto sa gata. Mabilis siyang kumilos. Ang bawat galaw niya ay tila isang sayaw ng pakikipagsapalaran sa oras. Habang ang pawis ay umaagos sa kanyang pisngi, hindi niya napansin na may isang pares ng mga mata ang nakamasid sa kanya mula sa pinto ng kusina. Ilang sandali pa, inihain na ang pagkain sa marangyang hapagkainan. Nakatayo si Trina sa gilid, nakayuko, habang pinagmamasdan ang mga Alonso at ang kanilang panauhin na si Mateo Reyes. Si Mateo ay isang lalaking may malalim na mga mata at isang aura na hindi mababasa. Tahimik siyang kumuha ng pagkain at dahan-dahang tinikman ang sarsa. Napakaalat yata ng niluto ng aming kusinera ngayon, Mateo. Pasensya ka na. Mukhang hindi pa rin siya natututo kahit ilang taon na dito. Panimula ni Doña Celestina na handa nang ipahiya si Trina sa harap ng kanilang bisita. Ngunit tumigil si Mateo sa pagnguya. Tumingin siya kay Celestina, pagkatapos ay kay Rafael na tila walang pakialam, at huling tumitig kay Trina na nananatiling nakayuko. Kabaligtaran ang nararamdaman ko, Doña Celestina, seryosong sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad. Ang kare-kareng ito ay may kakaibang lalim, may tamis na humahalo sa alat, isang lasa na tanging ang isang taong may matinding pasensya at talino ang makakagawa. Ito ang pinakamasarap na putahing natikman ko sa loob ng mahabang panahon. Nagkatinginan ang mga Alonso.
Namutawi ang isang nakabibinging katahimikan sa hapag. Hindi makapaniwala si Isabel, habang si Rafael ay tila nagulat sa papuri ng kanyang kasosyo. Pagkatapos ng tanghalian, habang abala ang lahat sa pakikipag-usap sa sala, bumalik si Trina sa kusina upang maghugas ng mga dambuhalang tumpok ng plato. Ang kanyang mga kamay ay hapdi na sa sabon at init, at ang kanyang likod ay tila mababali na sa pagod. Sa gitna ng katahimikan ng kusina, narinig niya ang tunog ng mabibigat na yabag. Nang lumingon siya, nakita niya si Mateo Reyes na nakatayo doon. Hindi siya mukhang isang mayaman at makapangyarihang negosyante sa mga oras na yon, kundi isang lalaking nakakita sa isang lihim na hindi dapat nalaman. Ang iyong mga kamay, mahinang sabi ni Mateo habang nakatingin sa mga pasong natamo ni Trina. Mabilis na itinago ni Trina ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang apron. Ayos lang po ako, sir. Trabaho ko po ito. Hindi nagsalita si Mateo. Sa halip, kumuha siya ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag ito sa ibabaw ng mesa sa tabi ni Trina. Ang panyong yon ay puting-puti, malambot at amoy sariwang hangin. Isang bagay na napakalayo sa mundong kinalalagyan ni Trina. Hindi lahat ng sakripisyo ay kailangang manatiling lihim, Trinidad. Bulong ni Mateo bago ito tumalikod. Darating ang araw na ang iyong galing ay hindi na gagamitin para lamang sa kapakanan ng mga taong hindi marunong magpahalaga. Naiwang tulala si Trina habang pinagmamasdan ang panyo. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang hindi siya isang anino. Ngunit ang kagaanan ng loob na yon ay agad na palitan ng kilabot nang mapansin niya ang isang truck ng delivery na dumating sa likod ng kusina. Habang ibinababa ang mga kahon ng karne na gagamitin para sa susunod na araw, nakita ni Trina ang mga label na pilit na tinakpan ng itim na tinta. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng bodega, nabasa niya ang mga salitang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Rejected for human consumption, expired. Napahawak si Trina sa kanyang dibdib. Ang kumpanyang ipinagmamalaki ng mga Alonzo, ang pagkain na kinakain ng libu-libong tao, ay lason na binalot sa ginto. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang may mga mata na nakatingin sa kanya mula sa itaas ng balkonahe ng mansyon. Huwag mong kalilimutan, Trina, na sa bahay na ito, ikaw ay hangin lamang na naglilinis ng aming mga dumi. Ang bawat hakbang mo ay dapat na tahimik, gaya ng isang multo na walang karapatang magreklamo. Ang tinig ni Bianca ay puno ng tamis, ngunit may lason na kasama habang nakaupo siya sa sala. Nakapatong ang kanyang mga binti sa mesa habang si Trina ay nakaluhod sa sahig upang linisin ang talsik ng juice na sadyang itinapon ng dalaga. Suot ni Bianca ang isang makinang na diamanteng kwintas, isang regalo mula kay Rafael na dapat sana ay para sa anibersaryo nila ni Trina. Pasensya na, Bianca. Lilinisin ko na po. Mahinang sagot ni Trina. Ang kanyang mga tuhod ay masakit na mula sa maghapong pagtatrabaho, ngunit mas masakit ang makitang ang babaeng sumira sa kanyang pamilya ay itinuturing na reyna sa loob ng mansyong yon. Mabuti naman. Siguraduhin mong walang maiiwang lagkit dahil baka madulas ang magiging anak namin ni Rafael, sabi ni Bianca habang hinahaplos ang kanyang tiyan na wala pa namang bakas ng paglaki. Sabi ni Rafael, magaling ka daw sumunod sa utos. Ngayong alam mo na ang lugar mo, baka maging maayos ang pagsasama natin dito. Hindi kumibo si Trina. Ipinagpatuloy niya ang pagkuskos sa sahig, ngunit ang kanyang mga mata ay pasimpleng nakatingin sa ilalim ng sofa kung saan may nahulog na maliit na piraso ng papel mula sa bag ni Bianca kanina. Sa gitna ng pangungutya ni Bianca, nagawa ni Trina na makuha ang papel nang hindi napapansin. Pagbalik niya sa kusina, binasa niya ang nakasulat, Redacted Suppliers, Warehouse Pito. Alam ni Trina na kailangan niyang kumilos. Ang kanyang matalas na memorya ay nagsimulang magdutong-dutong ng mga piraso ng puzzle, ang mga expired na karne,
ang mga resibong may malalaking halaga, at ang misteryosong warehouse pito. Kinabukasan, binigyan siya ng pagkakataong lumabas ng mansyon upang mamili ng mga sariwang pampalasa sa palengke. Ito lamang ang tanging oras na hindi siya binabantayan ng mga tauhan ni Doña Celestina. Gamit ang isang pampublikong telepono, nanginginig ang mga daliri ni Trina habang tinatawagan ang numerong naiwan sa panyo ni Mateo Reyes. Sir Mateo, si Trinidad po ito. Halos pabulong niyang sabi habang nakatingin sa paligid. Trinidad, nasaan ka? May nangyari ba? Ang boses ni Mateo ay puno ng totoong pag-aalala, isang bagay na tila banyaga na sa pandinig ni Trina. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit at tagong kapihan sa dulo ng palengke. Nakaupo si Trina sa isang madilim na sulok, nakasuot ng malaking sombrero upang hindi makilala. Nang dumating si Mateo, tila gumaan ang hangin sa paligid. Hindi siya nagpakita ng anumang pag-aalinlangan na maupo sa tabi ng isang babaeng mukhang pagod at gusot ang damit. Narito ang mga nakita ko, Sir Mateo, sabi ni Trina habang inilalabas ang mga listahan ng serial numbers na kinabisado niya mula sa bodega. Ang kumpanya ng mga Alonso, gumagamit sila ng mga rejected na sangkap para sa kanilang mga dilata. Niloloko nila ang publiko. Tinitigan ni Mateo ang mga listahan. Ang kanyang panga ay nagtagis sa galit, ngunit nang tumingin siya kay Trina, ang kanyang mga mata ay lumambot. Bakit mo ito ginagawa, Trinidad? Alam mo ang panganib na pinapasok mo. Dahil ito lang ang paraan para mabawi ko ang dangal ng aking ina. Sagot ni Trina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. Ninanakaw nila ang kanyang mga recipe para pagtakpan ang kanilang mga dumi. Hindi ko hahayaang magpatuloy ito. Dahil sa matinding nerbiyos, aksidenteng naitabig ni Trina ang kanyang tasa ng kape. Ang likido ay kumalat sa mesa at muntik nang tumulo sa kanyang kandungan. Mabilis na kumilos si Mateo. Kumuha siya ng mga tissue at sa halip na hayaan si Trina ang maglinis, siya mismo ang nagpunas ng mesa. Sa gitna ng pagkakaabala, hinawakan ni Mateo ang kamay ni Trina upang pigilan ito sa panginginig. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng nagbigay ng lakas sa nanlalamig na puso ni Trina. Fade to black emotional moment. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng puso ni Trina na tila nakikipagkarera sa kaba at sa kakaibang kagaanan ng loob. Huwag kang matakot, bulong ni Mateo habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi ka na nag-iisa sa laban na ito. May matagal na rin akong gustong patunayan laban sa mga Alonso at ikaw ang susi na hinihintay ko. Mag-iingat ka sa loob ng mansyong yon. Bumalik si Trina sa mansyon ng may panibagong pag-asa. Ngunit pagpasok pa lamang niya sa gate, naramdaman na niya ang kakaibang bigat ng atmosfera. Ang mga katulong ay nagbubulungan at umiiwas sa kanyang tingin. Mabilis siyang nagtungo sa kanyang maliit na kwarto sa tabi ng kusina. Pagbukas niya ng pinto, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang maliit na higaan ay baliktad. Ang kanyang mga damit ay nagkalat sa sahig. At ang kanyang lumang recipe book, ang kaisa-isang alaala ng kanyang ina, ay wala na sa pinagtataguan nito sa ilalim ng unan. Narinig ni Trina ang mabibigat na yabag ng mga paa na papalayo sa pasilyo. Kasunod ang tunog ng isang pamilyar na tawa mula sa itaas ng hagdan. Ang bawat hakbang ng taong iyon ay tila isang pagtapok sa huling piraso ng kanyang katahimikan. Magnanakaw ka. Hindi lang pala recipe ang kinuha mo. Pati na ang kwintas ko ay pinagnasaan mo rin. Ang sigaw na yon ni Isabel ang sumalubong kay Trina. Pagkapasok pa lang niya sa loob ng mansyon, tumigil ang mundo ni Trina nang makita niyang hawak-hawak ni Isabel ang isang gintong kwintas na nagniningning sa ilalim ng ilaw, habang ang kanyang maliit na kwarto ay mistulang dinaanan ng isang malakas na bagyo. Ang kanyang kaisa-isang unan ay punit-punit. Ang kanyang mga lumang damit ay nakakalat sa sahig.
at ang lahat ng kanyang mga personal na gamit ay hinalughog ng walang pakundangan. Ramdam ni Trina ang matinding panliliit habang pinapanood. Ang mga katulong na nagbubulungan sa gilid, tila lahat sila ay naniniwala sa mapanirang paratang ng anak ng kanyang biyenan. Wala akong kinuha sa'yo, Isabel. Hindi ko alam kung paano napunta ang kwintas na yan sa gamit ko. Mahinang sagot ni Trina, pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay. Huwag kang magmalinis. Nakita ito sa ilalim ng kutsyon mo. Doña Celestina, tignan ninyo ang babaeng pinapakain ninyo. Ahas na ang nag-aalaga, magnanakaw pa. Patuloy na hiyaw ni Isabel nang makitang pababa ng hagdan ang kanyang ina. Lumapit si Doña Celestina ng may mabibigat na hakbang. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkondena. Hindi siya nagtanong. Hindi siya naghahanap ng katotohanan. Sa halip, lumapit siya kay Trina at tinitigan ito ng may matinding puot. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pagnanakaw, Trina. Dahil sa ginawa mo, hindi ka makakakain sa loob ng 2 araw. At bilang parusa, ikaw ang maglilinis ng buong bodega ng kumpanya, mag-isa. Ayaw kong makita ang mukha mo rito sa loob ng bahay hanggat hindi kumikinang ang bawat sulok ng bodegang iyon. Ani may naman pamungunok tadi. Wala nang nagawa si Trina kundi ang tumungo sa bodega sa likod ng mansyon. Ang bodega ay madilim, maalikabok, at puno ng mabibigat na kahon ng mga sangkap na kailangang ayusin. Ang bawat paglipat niya ng kahon ay tila pagpasa ng buong mundo sa kanyang likuran. Ang kanyang tiyan ay kumakalam na sa gutom at ang lamig ng gabi ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga buto. Sa gitna ng kanyang paglilinis sa madaling araw, nang ang kanyang katawan ay malapit ng bumigay sa pagod, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Natakot si Trina. Iniisip na baka si Isabel na naman ito para pahirapan siya. Ngunit sa halip na ang mapang-aping boses ni Isabel, isang matandang babae na may dalang maliit na lampara ang pumasok. Si Aling Rosa, ang matandang head cook na matagal nang naninilbihan sa mga Alonso. Trina, iha, kumain ka muna. Bulong ni Aling Rosa habang iniaabot ang isang pirasong tinapay na nakabalot sa lumang tela. Aling Rosa, baka makita po kayo ni Doña Celestina. Nag-aalalang sabi ni Trina habang tinatanggap ang pagkain. Ang init ng tinapay sa kanyang mga kamay ay tila isang milagro sa gitna ng kadiliman. Huwag kang mag-alala. Tulog na ang mga linta sa loob, sagot ni Aling Rosa habang umuupo sa tabi ni Trina sa malamig na sahig. Tinitigan ng matanda si Trina ng may malalim na habag. Alam ko ang totoo, Trina. Alam kong hindi mo magagawa ang ibinibintang nila. Nakita ko si Isabel na pumasok sa kwarto mo bago siya sumigaw kanina. Naluha si Trina sa narinig. Bakit po nila ito ginagawa sa akin, Aling Rosa? Wala naman akong ibang ginawa kundi ang magsilbi sa kanila. Bumuntong hininga ang matanda at lumingon sa paligid upang siguraduhing walang nakikinig. Dahil natatakot sila sa iyo, Trina. Natatakot sila sa talino mo at sa katotohanang ikaw ang tunay na nagpapatakbo ng kusinang ito. Pero may sasabihin ako sa iyo. Ang pamilyang ito ay nabubuhay sa kasinungalingan. Noong mamatay ang iyong ina, nakita ko si Doña Celestina na may pinipirmahang mga papel tungkol sa insurance at sa mga accounts na hindi alam ng lahat. May mga offshore accounts silang ginagamit para itago ang pera mula sa mga pekeng produkto. Nanlaki ang mga mata ni Trina. Ang impormasyong ito ay masigit pa sa anumang resibong nahanap niya noon. Mag-iingat ka, iha. Ang pangalang Eduardo Reyes ang madalas kong marinig sa mga usapan nila noon sa opisina bago ito nawala. Dagdag pa ni Aling Rosa bago ito mabilis na tumayo at lumabas ng bodega. Eduardo Reyes, ang pangalang yon ay tila isang kidlat na tumama sa isipan ni Trina. Reyes, ang apelyido ni Mateo. Posible kayang may koneksyon si Mateo sa madilim na nakaraan ng mga Alonso?
Habang hawak ang huling piraso ng tinapay, hindi na naramdaman ni Trina ang pagod. Ang puot na nararamdaman niya ay napalitan ng isang malamig at matalas na layunin. Kung ang pamilya Alonzo ay isang imperyong nakatayo sa mga lihim, siya ang magiging anay na dahan-dahang uubos sa kanilang pundasyon mula sa loob. Kailangang malaman ni Mateo ang tungkol dito. Ngunit paano siya makakalabas ng bodega habang ang mga mata ni Doña Celestina ay nakabantay sa bawat galaw niya? Ang bawat tibok ng puso ni Trina ay tila isang babala habang mabilis niyang itinatago ang folder sa likod ng mga lumang sako ng bigas. Ang malamig na boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega, na bumasag sa katahimikan ng gabi at nagpatayo ng mga balahibo sa kanyang batok. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman na ang kanyang asawa ay nakatayo sa may pintuan. Pinagmamasdan ang bawat galaw niya ng may pagdududa. Kabanata 6. Ang ligtas na kanlungan. Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras, Trina? Akala ko ba ay tapos ka na sa paglilinis? Tanong ni Rafael. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahang lumalapit. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang banta. Huminga ng malalim si Trina at humarap sa asawa. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sinisigurado ko lang na maayos ang imbentaryo ng mga pestisidyo. Rafael, ayaw ni Mama na may makitang daga o insekto sa loob, hindi ba? Baka sisisantihin na naman niya ang mga tauhan kapag may nakita siyang dumi. Tinitigan siya ni Rafael ng matagal, tila naghahanap ng anumang bakas ng kasinungalingan sa kanyang mga mata. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang tunog ng malakas na ulan sa labas ng bubong ang naririnig. Sa wakas, pumuntong hininga ang lalaki at umiling. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Huwag kang masyadong magpakapagod. Baka hindi ka makapagluto ng maayos bukas at pagalitan ka na naman ni Mama. Nang makaalis si Rafael, halos manghina ang mga tuhod ni Trina. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Gamit ang isang lumang kapote, palihim siyang lumabas sa maliit na pinto sa likod ng bodega. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila humahalo sa kanyang pawis habang mabilis siyang naglalakad patungo sa kanto kung saan naghihintay ang isang itim na sasakyan. Pagpasok niya sa loob, ang bango ng sariwang kape at ang init ng heater ang sumalubong sa kanya. Si Mateo ay nakaupo sa driver's seat. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pag-aalala. Nang makita niya ang basang-basang kalagayan ni Trina, mabilis siyang kumuha ng isang malinis na tuwalya. Trinidad, hindi mo dapat ginagawa ito sa gitna ng bagyo, mahinang sabi ni Mateo habang iniaabot ang tuwalya. Maari kang magkasakit. Kailangan nating mag-usap, Mateo, sagot ni Trina. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng kanyang natuklasan. Nabagit ni Aling Rosa ang pangalang Eduardo Reyes, sabi niya. Iyon ang pangalang madalas marinig sa mga lihim na transaksyon ng mga Alonzo bago ito nawala. Nanahimik si Mateo. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay humigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko-buko. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan ang mga patak ng ulan ay gumuguhit ng malulungkot na linya sa salamin. Eduardo Reyes. Iyon ang aking ama, Trinidad. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pait. Siya ang dating partner ni Doña Celestina. Ngunit 15 taon na ang nakalilipas, binaligtad siya ng pamilya Alonzo. Pinagnakawan nila siya ng dangal at kayamanan hanggang sa mamatay siyang sawi at walang natitira. Iyon ang dahilan kung bakit ako bumalik. Gusto kong mahanap ang katotohanan. At tila ikaw ang ipinadala ng tadhana upang tulungan ako. Nagkatitigan silang dalawa sa loob ng sasakyan. Sa sandaling iyon, hindi na lamang sila 2 taong naghahanap ng katarungan. Sila ay 2 kaluluwang pinagbuklod ng parehong sakit. Napansin ni Mateo ang isang hibla ng basang buhok na humaharang sa mukha ni Trina. Dahan-dahan, sa paraang puno ng paggalang at pag-iingat, inayos niya ang buhok ni Trina
sa likod ng tainga nito. Ang init ng kanyang daliri sa balat ni Trina ay tila isang pangakong hindi siya pababayaan. Hinubad ni Mateo ang kanyang mamahaling jacket at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Trina. Ang amoy ng pabango ni Mateo at ang init ng kanyang suot ay bumalot kay Trina na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad na matagal na niyang hindi nararanasan sa loob ng mansyon ng mga Alonso. Sa loob ng sasakyang yon, sa gitna ng rumagasang ulan, naramdaman ni Trina na mayroon siyang kakampi. Isang ligtas na kanlungan mula sa unos ng kanyang buhay. Matatapos din ito, Trinidad. Pangako ko sa'yo, mababawi natin ang lahat. Bulong ni Mateo habang nakatitig ng malalim sa kanyang mga mata. Fade to black emotional moment. Ngunit ang katahimikan ng kanilang sandali ay biglang bumasag ng tumunog ang luma at sirang cellphone ni Trina. Isang tawag mula kay Aling Rosa. Pagpindot niya sa sagutan, ang tanging narinig niya ay ang hikbi ng matanda at ang tunog ng mga nababasag na gamit sa kabilang linya. Trina, iha, tumakas ka na. Ang nanginginig na boses ni Aling Rosa. Natuklasan ni Doña Celestina na may nagkalkal ng mga dokumento sa bodega. Pinapalayas na ako at ikaw na ang isusunod nila bukas. Nalaglag ang cellphone mula sa kamay ni Trina. Ang takot na pilit niyang itinago ay muling bumalik na mas matindi at mas mapanganib kaysa noon. Ang pagdating ni Bianca sa mansyon ay tila isang madilim na ulap na tuluyang tumakip sa natitirang liwanag sa buhay ni Trina. Hindi na lamang ito isang bisita, kundi isang reyna na nagnanais na burahin ang bawat bakas ng dating asawa ni Rafael. Ang bawat sulok ng bahay ay napuno ng kanyang halimuyak, isang amoy na para kay Trina ay amoy ng pagkakanulo at kasakiman. Kabanata 7. Ang reyna ng mga linta. Trina, halika rito. Huwag kang magpabagal-bagal dahil pagod na pagod ang mga paa ko sa maghapong pagpili ng mga kagamitan para sa kwarto ng baby. Tawag ni Bianca habang nakaupo sa isang mataas na silya sa loob ng master's bedroom. Dahan-dahang pumasok si Trina, bitbit ang isang palanggana ng maligamgam na tubig. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtusok ng libu-libong karayom sa kanyang dibdib. Ito ang kwartong pinagsaluhan nila ni Rafael sa loob ng 5 taon. Ngunit ngayon, ang bawat gamit niya ay pinalitan na ng mga mamahaling dekorasyon na pinili ni Bianca. Lumuhod ka, utos ni Bianca nang may kasamang mapang-uyam ng ngiti. Hugasang mo ng maigi ang mga paa ko. Siguraduhin mong matatanggal ang pagod ko dahil kung hindi, baka makalimutan ni Rafael na pakainin ka mamayang gabi. Walang imik na lumuhod si Trina sa malamig na sahig. Habang dahan-dahan niyang inilulubog ang mga paa ni Bianca sa tubig, naramdaman niya ang matinding pagnanais na sumigaw. Ngunit mas pinili niyang manahimik at makinig. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Bianca. Sinagot ito ng dalaga nang hindi man lamang tinitignan si Trina na tila ba isa lamang itong gamit sa sahig. Hello? Oh, Rafael. Oo, nandito na ang shipment sa warehouse 7, bukas ng madaling araw. Sabi ni Bianca sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng katuwaan. Siguraduhin mong maayos ang pagkakabalot ng mga expired na stock para hindi mahalata ng mga inspector. Kapag naibenta natin ang mga heritage sauce na yon, malaking pera ang papasok sa atin. Walang makakaalam na luma at rejected ang laman niyan. Nanigas ang mga kamay ni Trina sa loob ng tubig. Bukas ng madaling araw, warehouse 7. Iyon ang impormasyong kailangan ni Mateo. Sa kabila ng matinding pagkamuhi, nagpasalamat si Trina sa pagkakataong ito na nililiit siya ni Bianca dahil sa kanyang kinalalagyan sa paanan ng dalaga. Naging invisible siya sapat upang malaman ang kanilang pinakamaitim na sikreto. Pagkatapos ng sapilitang paglilingkod, mabilis na nagtungo si Trina sa kusina. Nakita niya si Aling Rosa na umiiyak habang nag-eempake ng kanyang mga gamit.
Pinilit ni Trina na akuin ang ilang mga pagkakamali sa kusina upang hindi agad mapalayas ang matanda. Ngunit alam niyang hiram na lang ang oras nila sa loob ng mansyong yon. Aling Rosa, mag-iingat po kayo. Ibigay ninyo ito kay Mateo. Bulong ni Trina habang inilalagay ang isang maliit na papel sa loob ng isang lunchbox na may lamang paboritong kakanin ni Mateo. Sa ibabaw ng kakanin, gumuhit si Trina ng isang tila disenyong bulaklak, ngunit isa itong code na tanging sila lamang ni Mateo ang makakaunawa, ang oras at ang lokasyon ng shipment. Nang makaalis si Aling Rosa, naiwang mag-isa si Trina sa kusina upang ihanda ang hapunan para sa pamilya. Dumating si Isabel, ang kapatid ni Rafael, na tila naghahanap na naman ng paraan upang ibuhos ang kanyang galit. Nakita ni Isabel si Trina na nagpipirito ng karne. Ang bagal mo talagang kumilos. Gutom na ako pero wala pa ring laman ng mesa. Sigaw ni Isabel. Sa isang iglap, habang abala si Trina sa pag-aayos ng plato, marahas na kinuha ni Isabel ang sandok na puno ng kumukulong mantika. Hindi nakailag si Trina. Ang mainit na likido ay gumuhit sa kanyang kaliwang braso. Napahiyaw siya sa sakit. Isang tunog na tila bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Ang hapdi ay tila apoy na dahan-dahang kumakain sa kanyang balat na nag-iwan ng isang mapulang lapnos na agad na namula at humapdi ng matindi. Ayan, baka sakaling bumilis ang kilos mo. Tawa ni Isabel bago ito lumabas ng kusina, hindi man lamang lumingon sa nasaktang biktima. Napasandal si Trina sa lababo. Ang kanyang braso ay nanginginig sa matinding sakit. Ang bawat tibok ng kanyang pulso ay naghahatid ng karagdagang hapdi. Ngunit sa halip na sumuko, tumayo siya ng tuwid. Nagtungo siya sa harap ng malaking salamin sa gilid ng kusina. 3 beses siyang naghugas ng kamay. Gamit ang malamig na tubig, pinababayaan ang agos nito na dumaan sa kanyang sugat. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Sa salamin, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang malamig at matalim na determinasyon. Ang bawat hapdi ng kanyang sugat ay magiging paalala sa bawat kasamaang ginawa ng mga Alonso sa kanya. Isang gabi na lang, bulong niya sa kanyang sarili habang maingat na binabalot ang kanyang braso ng lumang tela. Isang gabi na lang at matatapos na ang inyong paghahari. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, narinig niya ang boses ni Bianca mula sa pasilyo. Kausap ang isang hindi kilalang tao sa telepono. Siguraduhin mong handa ang plano B. Kung sakaling magkaroon ng gulo bukas, dapat may mapagbubuntunan tayo ng lahat ng sisi. At alam mo naman kung sino ang pinakamadaling itumba sa bahay na ito. Napahinto ang hininga ni Trina. May iba pang balak ang mga linta. At tila hindi pa tapos ang laban sa warehouse 7. Ang hapdi ng lapnos sa kanyang braso ay tila isang apoy na tumangging mamatay. Bawat pintig ng kanyang pulso ay naghahatid ng sariwang kirot na gumuguhit hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit mas matindi ang hapdi ng katotohanang ang mga taong kanyang pinagsilbihan ay itinuturing siyang basura na pwedeng sunugin at itapon anumang oras. Kabanata 8, ang kontrata ng katahimikan. Nang magkita sila ni Mateo sa gilid ng isang lumang gusali, malapit sa palengke, hindi agad nakapagsalita ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay agad na napadako sa nakabalot na braso ni Trina. Sa ilalim ng madilim na poste ng ilaw, dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang dulo ng tela at nang makita ang mapula at basang sugat na dulot ng mainit na mantika, ang kanyang panga ay nagtagis ng matindi. Ang galit sa kanyang mga mata ay tila isang bagyong handang sumabog anumang sandali. Sino ang gumawa nito sa iyo, Trinidad? Ang boses ni Mateo ay mababa, ngunit puno ng panganib. Hindi na ako makakapaghintay bukas. Tatapusin ko na sila ngayon din. Mabilis na hinawakan ni Trina ang kamay ni Mateo upang pigilan ito. Huwag, Mateo. Pakisuyo. Konting tiis na lang. Kapag sumugod ka ngayon, mawawalan ng saysay ang lahat ng ebidensyang nakolekta natin.
Handa na ang warehouse 7 para bukas. Iyon ang pagkakataon nating tuluyan silang mapabagsak. Huminga ng malalim si Mateo. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Kinuha niya ang isang maliit na gamot mula sa kanyang bulsa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, maingat niyang kinuha ang braso ni Trina. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumaan sa paligid ng sugat. Inilalapat ang malamig na cream nang may pag-iingat na tila ba hawak niya ang pinakamahalagang kristal sa mundo. Ang bawat haplos niya ay nagpapadala ng kakaibang kuryente sa katawan ni Trina. Isang pakiramdam na higit pa sa pasasalamat. Fade to black emotional moment. Sa loob ng ilang minuto, ang tanging maririnig ay ang kanilang mga hininga sa ilalim ng malamig na hangin. Pagbalik ni Trina sa mansyon, agad siyang ipinatawag ni Doña Celestina sa kanyang opisina. Nakaupo ang matanda, nang may tuwid na likod, tila isang hukom na nakahandang magbaba ng hatol. Sa harap niya ay may 2 pirasong papel, isang non-disclosure agreement at isang confession letter. Tignan mo ang sarili mo, Trina. Panimula ni Celestina. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na awa. Sugatan, madumi, at walang matitirhan kapag pinalayas kita. Ipagpalagay na nating ito ay huling tulong ko sa iyo. Pirmahan mo ang mga papel na ito. Aminin mong ikaw ang nagnakaw ng recipe ng Alonzo Heritage Sauce at nangangako kang hinding-hindi ka magsasalita tungkol sa kumpanya. Kapag ginawa mo ito, bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula muli sa malayong lugar. Ipapagamot ko rin ang pilat na yan sa braso mo bago ka umalis. Napatitig si Trina sa ballpen na nasa ibabaw ng mesa. Ang bawat salita ni Celestina ay isang uri ng gaslighting na pilit siyang pinapaniwala na siya ang may kasalanan. Gusto siyang gawing sacrificial lamb ng pamilya Alonzo upang maprotektahan ang kanilang pangalan. Bibigyan kita hanggang bukas ng umaga para pag-isipan ito. Dagdag ni Celestina nang mapansin ang pananahimik ni Trina. Huwag kang maging matigas ang ulo. Isipin mo ang katahimikan ng kaluluwa ng iyong ina. Lumabas si Trina ng silid na tila isang anino. Pagpasok niya sa kanyang maliit na kwarto, nakita niya ang isang maliit na pulang envelope na inilagay sa ilalim ng kanyang pinto. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit alam niyang galing ito kay Mateo. Sa loob, may isang kopya ng lumang dokumento na may lagda ng kanyang ina at ni Eduardo Reyes, ang orihinal na kasulatan ng kanilang partnership na pilit na ibinaon ng mga Alonzo sa limot. Ang dokumentong ito ang kaisa-isang bagay na magpapatunay na ang recipe at ang bahagi ng kumpanya ay sa kanya. Kinuha ni Trina ang kanyang luma at sirang cellphone upang mag-type ng mensahe kay Mateo. Hawak ko na ang susi. Handa na ako para bukas. Ngunit bago pa man niya maipadala ang mensahe, marahas na bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Si Rafael. Ang kanyang asawa ay mukhang gulo ang isip at may amoy ng alak. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ni Rafael ang cellphone mula sa kamay ni Trina. Sino ang kausap mo, Trina? Sino ang handa na para bukas? Sigaw ni Rafael habang pinipindot ang screen ng cellphone. Nanigas ang buong pagkatao ni Trina. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa labas ng kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Nakita niya ang paggalaw ng mga mata ni Rafael habang binabasa ang mga mensahe sa loob ng inbox. Ang bawat segundo ng pag-scroll nito ay tila isang habambuhay na paghihirap para kay Trina. Anong ibig sabihin nito, Trina? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagkalito habang ipinapakita ang screen kay Trina. Ang bawat segundo ng pag-scroll ni Rafael sa screen ng cellphone ay tila isang habambuhay na paghihirap para kay Trinidad, habang ang lamig ng gabi ay humahalo sa malapot na kaba sa kanyang dibdib. Hindi mo ako maluloko, Trina. Alam kong may itinatago ka. Sino ang handa na para bukas? May lalaki ka na ba, kaya ayaw mong pirmahan ang mga papel ni Mama? Ang singal ni Rafael, ang kanyang boses, ay puno ng hinala
at amoy ng alak na nanunuot sa maliit na silid. Kabanata 9. Bago ang unos, hindi nagpadala si Trina sa takot. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon upang isalba ang kanilang plano. Mabilis niyang inagaw ang telepono mula sa kamay ni Rafael bago pa man nito mapansin ang nakatagong folder sa gallery. Si Aling Rosa ang kausap ko, Rafael. Tinatanong niya kung handa na ba ako sa mga sangkap para sa mga espesyal na order bukas dahil tinanggal na ninyo siya sa kusina. Akala niyo ba lahat ng tao ay gaya ninyo na marunong lang magtaksil? Ang sagot ni Trina. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng paghamon. Saglit na natigilan si Rafael. Tinitigan niya ang screen at nakita nga ang pangalan ni Aling Rosa sa huling mensahe. Isang maingat na hakbang na ginawa ni Trina kanina bago sila maghiwalay ng landas ni Mateo. Biglang lumambot ang anyo ni Rafael. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang uri ng pait na hindi maipaliwanag. Sa halip na lumabas ng kwarto, dahan-dahan siyang lumapit at niyakap si Trina mula sa likuran. Trina, pagod na ako sa lahat ng ito. Bulong ni Rafael. Ang kanyang hininga ay mainit sa leeg ni Trina. Bumalik na tayo sa dati. Alam kong nagkamali ako kay Bianca, pero ikaw ang asawa ko. Kung pipirmahan mo lang ang mga papel na gusto ni Mama, maaari tayong magsimula muli sa ibang bansa. Ayoko nang makita kang naghihirap ng ganito. Naramdaman ni Trina ang matinding pandidiri sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa. Ang yakap na dati ay itinuturing niyang langit ay tila na ngayon ay isang tanikala ng isang linta na pilit siyang hinihigop pababa. Marahas niyang tinanggal ang mga kamay ni Rafael sa kanyang baywang at humarap dito nang may matalim na tingin. Hindi na ako ang Trina na kilala mo, Rafael. Ang babaeng iyon ay pinatay ninyo noong gabing ipahiya ninyo ako sa harap ng lahat. Malamig na sabi ni Trina. Wala nang tayo. Mayroon na lang ay ang katotohanang kailangan ninyong harapin. Nang makita ni Doña Celestina na hindi pa rin pipirma si Trina kinabukasan, tuluyan na itong nagdilim ang paningin. Inutusan niya ang mga bodyguard na ilabas ang isang maliit na bag na naglalaman ng kakaunting gamit ni Trina at itapon ito sa labas ng gate ng mansyon. Umalis ka na rito, basura. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin. Magsama kayo ng dangal mong walang kwenta. Ang hiyaw ng matanda na umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Nakatayo si Trina sa harap ng dambuhalang gate, bitbit ang kanyang bag at ang lumang recipe book. Ngunit sa halip na umiyak, huminga siya ng malalim at ngumiti. Sa kabilang dako ng kalsada, huminto ang isang itim na sasakyan. Bumaba si Mateo at mabilis na lumapit sa kanya. Kinuha ang kanyang bag at inalalayan siya sa pagsakay. Dinala ni Mateo si Trina sa isang ligtas na apartment sa gitna ng lungsod. Malinis ang lugar, maaliwalas, at may amoy ng mga bagong labang kumot. Pagpasok nila, naramdaman ni Trina ang isang uri ng kapayapaan na 5 taon na niyang hindi nararanasan. Nakita ni Mateo ang pagod sa mga mata ni Trina, kaya't hindi na muna siya nagtanong tungkol sa mga dokumento. Matulog ka muna, Trinidad. Safe ka na rito. Mahinang sabi ni Mateo habang iniaayos ang unan para sa kanya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakatulog ng mahimbing si Trina habang si Mateo ay nanatili sa sala. Palihim na binabantayan ang kanyang pintuan gaya ng isang tapat na tagapagtanggol. Kinabukasan, habang naghahanda sila para sa malaking press conference ng Alonso Corporation, binuksan ni Trina ang pulang envelope na ibinigay ni Mateo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang orihinal na kasulatan ng partnership ng kanyang ina at ni Eduardo Reyes. Ito ang huling piraso ng puzzle na kailangan nila upang bawiin ang lahat. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda, biglang nagmadali si Mateo sa paghalungkat sa kanyang bag. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa kaba. Nasaan ang drive, Trinidad? Ang flash drive na naglalaman ng lahat ng audit reports at financial records ng mga Alonso, wala dito sa bag ko.
Napatayo si Trina. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang flash drive na yon ang naglalaman ng lahat ng patunay ng kanilang mga ilegal na gawain. Kung wala iyon, ang kanilang expose bukas ay magiging salita lamang laban sa salita. Imposible. Hawak mo lang yun kanina, bago tayo umalis sa huling tagpuan. Nanakaw ito, Trinidad. Bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pait. May kumuha nito habang hindi ako nakatingin sa opisina kahapon. At alam ko na kung sino ang may gawa nito. Ang kislap ng tagumpay na kanina lang ay abot kamay na nila ay biglang naglaho na pinalitan ng isang nakabibinging takot. Bukas na ang malaking anunsyo ng mga Alonzo at sa bawat minutong lumilipas, tila unti-unting dumudulas ang pagkakataon nilang makuha ang hustisya. Ang ingay ng mga tawanan at ang kislap ng mga mamahaling hiyas sa loob ng dambuhalang ballroom ay tila isang malaking insulto sa bawat sugat na tinamo ni Trinidad sa loob ng 5 taon. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang usok ng mga inihandang pagkain ay nanunuot sa bawat sulok. Habang ang pamilya Alonzo ay nakatayo sa gitna ng entablado, suot ang kanilang mga pinakamapagpanggap na ngiti sa harap ng mga kamera ng media at mga malalaking investors. Ngayong gabi, ang Alonzo Corporation ay hindi lamang nagdiriwang ng 3 dekada ng tagumpay. Ipinapakita rin namin sa inyo ang bunga ng pagmamahal at dedikasyon ng aking magiging manugang, si Bianca Cruz, sa aming pinakabagong heritage sauce. Ang danyosang boses ni Doña Celestina ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, habang ang mga palakpakan ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Sa gilid ng entablado, nakatago sa likod ng mabibigat na kurtinang pelus, nakatayo sina Trina at Mateo. Ang kanilang mga muka ay bakas ng matinding puyat at kaba. Kanina lamang ay natuklasan nilang si Isabel pala ang kumuha ng flash drive mula sa bag ni Mateo, sa pag-aakalang naglalaman ito ng mga sekreto ng kumpanya na maaari niyang ibenta sa mga kalaban upang magkaroon siya ng sariling pera. Hindi alam ng hangal na kapatid ni Rafael na ang ninakaw niya ay ang mismong ebidensya na maglalagay sa kanilang pamilya sa likod ng mga rehas. Wala na tayong oras, Mateo. Hindi na natin mababawi ang drive na yon bago matapos ang gabi. Bulong ni Trina, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa lumang diary ng kanyang ina. Ngunit narito ang lahat ng records sa isip ko. Alam ko ang bawat numero, bawat petsa, at bawat transaksyon. Ako ang magiging ebidensya. Tinitigan siya ni Mateo ng may halong kaba at paghanga. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Trina, ang init ng kanyang palad ay tila nagbigay ng kuryente ng lakas sa nanlalamig na puso ng babae. Napakadelikado nito, Trinidad. Kapag tumuntong ka sa entabladong yan, wala na tayong balikan. Sigurado ka na ba? Hinihintay ko ang sandaling ito, simula nung araw na ipahiya nila ako sa harap ng lahat. Matatag na sagot ni Trina. Hindi na ako ang basahan na pwede nilang tapak-tapakan. Oras na para malaman ng mundo kung anong uri ng lason ang itinatago ng mga Alonzo sa likod ng kanilang ginto. Habang pinararangalan si Bianca sa entablado at iniaabot sa kanya ang isang plaque ng pagkilala, dahan-dahang lumapit si Mateo sa control room ng ballroom. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik gaya ng isang mandaragit sa dilim. Sa kabilang dako, huminga ng malalim si Trina at inayos ang kanyang suot na simpleng bestido, ang huling regalo ng kanyang ina na itinago niya ng maigi mula sa mga kamay ni Isabel. Oras na para bawin ang kaharian mo, Trinidad. Bulong ni Mateo sa maliit na earpiece na suot ni Trina bago niya pinatay ang pangunahing switch ng kuryente. Ang bawat ilaw sa loob ng malaking bulwagan ay biglang namatay. Ang mga hiyawan ng gulat at ang tunog ng mga nabasag na baso ay pumalit sa masayang musika. Ang kadiliman ay tila isang dambuhalang kumot na bumalot sa lahat, na nagdulot ng matinding kalituhan sa mga panauhin. Si Doña Celestina ay narinig
na sumisigaw ng utos sa kanyang mga tauhan, habang si Bianca ay tila nanigas sa gitna ng entablado. Ilang sandali pa, isang malakas na spotlight ang biglang bumukas, ngunit hindi ito nakatutok kay Bianca o kay Doña Celestina. Ang liwanag ay tumama sa gitna ng entablado, sa likod mismo ng lectern kung saan nakatayo ang isang babaeng hindi nila inaasahang makikita pa muli. Nakatayo doon si Trinidad Valmoria. Hawak ang mikropono at ang lumang diary ng kanyang ina. Ang kanyang anyo ay hindi na mukhang alila, kundi isang mandirigma na handang magpasabog ng katotohanan. Ang bawat kamera ng media ay mabilis na humarap sa kanya. Ang mga kislap ng flash ay tila mga bituin na sumasaksi sa kanyang muling pagsilang. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Trina ay malinaw at matatag, na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng tahimik na bulwagan. Narito ako upang ibigay ang huling sangkap ng Alonzo Heritage Sauce na nakalimutang banggitin ng pamilyang ito. Ang sangkap ng pagnanakaw, panlilinlang, at pagkakanulo. Ang mukha ni Doña Celestina ay dahan-dahang namutla sa ilalim ng liwanag, habang si Rafael ay nanatiling tulala sa paanan ng entablado, hindi makapaniwala na ang babaeng itinuring nilang hangin ay muling nagbalik upang maging isang malakas na unos. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Trinidad ay tila isang matalim na palaso na tumatama sa puso ng bawat panauhing naroon, habang ang nakabibinging katahimikan sa loob ng ballroom ay mas masakit pa sa anumang hiyawan. Nakatayo siya ng may tuwid na likod sa ilalim ng nagniningning na spotlight. Hawak ang lumang diary ng kanyang ina, na tila ito ang kanyang pinakamakapangyarihang sandata sa gitna ng digmaan. Ang resipeng ipinagmamalaki ninyo ay hindi galing sa katalinuhan ni Bianca Cruz. Ito ay ninakaw mula sa aking ina, si Maria Valmoria, na sadyang kinalimutan at minaliit ng pamilya Alonzo matapos nilang makuha ang lahat ng gusto nila. Ang boses ni Trina ay umalingaw-ngaw, puno ng otoridad at pait. At ang heritage sauce na sinasabi ninyong puno ng pag-ibig, ito ay gawa sa mga expired at rejected na sangkap na binibili ninyo ng mura sa warehouse pito upang mas lalong mapalaki ang inyong mga bulsa. Sa likod ni Trina, ang dambuhalang screen sa entablado ay biglang nagliwanag. Sa tulong ni Mateo na nasa control room, hindi ang nawawalang flash drive ang lumabas, kundi ang mga live na dokumento at larawan ng mga orihinal na sulat kamay ng ina ni Trina at ang mga pirma ni Eduardo Reyes. Ipinakita rin ang mga video ng mga truck na nagkakarga ng mga expired na produkto sa warehouse pito na palihim na kinunan ni Mateo nitong mga nakaraang araw bilang backup. Ang bawat slide ay tila isang sampal ng katotohanan na hindi kayang itanggi ng sinuman. Security! Paalisin ang babaeng yan! Nasisiraan na siya ng bait! Ang hiyaw ni Doña Celestina, ang kanyang muka ay kasing putla na ng pader habang nanginginig ang kanyang mga kamay na nakaturo kay Trina. Ngunit bago pa man makalapit ang mga security guard, ang malalaking pinto ng ballroom ay marahas na bumukas. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos ng mga awtoridad ang pumalit sa katahimikan. Pumasok ang mga pulis, kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Health. At sa gitna nila, nakatayo si Aling Rosa. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit ang kanyang paningin ay matatag. Lahat ng sinabi ni Trina ay totoo. Ako ang saksi sa bawat gabi ng pagluluto ng mga bulok na sangkap sa kusinang yan. Ang sigaw ni Aling Rosa na yumanig sa buong bulwagan. Sa gitna ng kaguluhan, si Rafael ay tila isang basang sisiw na hindi malaman kung saan tatalon. Nang makita niyang palapit na ang mga pulis sa entablado, marahas niyang tinanggal ang pagkakahawak ni Bianca sa kanyang braso. Wala akong kinalaman dito. Si Mama ang nag-uutos ng lahat ng yan. Pinilit lang niya ako. Siya ang dapat ninyong hulihin, hindi ako. Ang duwag na hiyaw ni Rafael na naging sanhi ng malakas na singhap mula sa mga panauhin.
Tumingin si Doña Celestina sa kanyang anak nang may matinding gulat at sakit. Ang mismong anak na pinalaki niya sa layaw at itinuring na prinsipe ang siyang unang nagtaksil sa kanya sa gitna ng unos. Lumingon ang matanda kay Trina. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot. Walang utang na loob. Lahat ng meron ka ay galing sa akin. Basura ka lang, Trina. Isang basura. Lumapit si Trina sa kanyang biyenan. Ang kanyang mukha ay kalmado at walang bakas ng galit. Ang utang na loob ay ibinibigay sa mga taong may puso. Doña Celestina, ngunit sa inyo, ang tanging natitira ay ang bulok na amoy ng inyong mga kasalanan. Tapos na ang inyong paghahari. Habang pilit na pinupusasan ng mga awtoridad ang nagwawalang si Rafael at ang umiiyak na si Bianca na nagtatangkang tumakas, isang malakas na sigaw mula kay Isabel ang bumasag sa kaguluhan. Mama, Mama, anong nangyayari sa'yo? Dahan-dahang binitawan ni Doña Celestina ang mikropono. Ang kanyang kanang kamay ay biglang nanghina at ang kanyang mukha ay nagsimulang tumabingi. Ang matinding kahihiyan at ang pagkakanulo ng kanyang sariling anak ay naging sobrang bigat para sa kanyang matandang puso. Sa harap ng libu-libong tao at sa ilalim ng kislap ng mga kamera na dati ay nagpaparangal sa kanya, dahan-dahang bumagsak ang katawan ni Doña Celestina sa sahig ng entablado. Nakatayo si Trina sa gitna ng entablado. Pinagmamasdan ang pagbagsak ng imperyong kumulong sa kanya sa loob ng 5 taon. Ang tunog ng paparating na ambulansya ay humalo sa tunog ng mga bulungan ng mga tao. Ang kanyang laban ay tapos na, ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagpapaalala sa kanya na ang tunay na hustisya ay may kasamang matinding pait. Ang bawat hakbang ni Trinidad sa mahabang pasilyo ng ospital ay tila isang paglalakbay pabalik sa lahat ng mga taon ng kanyang pagtitiis. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bigat sa kanyang dibdib ay tuluyan ng naglaho. Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin ng aircon ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing inilaan niya sa pag-aalaga sa kanyang ina. Ngunit ngayon, narito siya para sa taong naging dahilan ng kanyang labis na paghihirap. Nakatayo si Trina sa harap ng puting pinto ng intensive care unit. Sa loob, makikita ang isang babaeng dati ay nagniningning sa ginto at kapangyarihan, ngunit ngayon ay nakahiga ng walang kibo, napapalibutan ng mga makina na tumutulong sa kanyang bawat hininga. Si Doña Celestina ay biktima ng isang matinding stroke na nagdulot ng pagkaparalisa ng kalahati ng kanyang katawan. Ang kanyang bibig, na dati ay puno ng mga salitang nakakasakit at mapanliit, ay hindi na ngayon makapagsalita kahit isang tunog. Dahan-dahang lumapit si Trina sa tabi ng kama. Nang maramdaman ng matanda ang kanyang presensya, pilit nitong idinilat ang kanyang mga mata. Ang takot at ang matinding kahihiyan ay mababasa sa mga nanlalabing mata ni Celestina habang nakatingin sa babaeng dati niyang itinuring na basahan. Wala na ang Alonso Corporation. Ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska at ang kanilang pangalan ay naging kasing kahulugan ng pandaraya sa buong bansa. Hindi ako naparito upang pagtawanan ka, Mama. Mahinang sabi ni Trina. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Nabalitaan kong iniwan ka na nina Isabel at Rafael dahil wala na silang makukuhang pera sa'yo. Nakakalungkot na ang pamilyang binuo mo sa kasakiman ay gumuho rin dahil sa parehong dahilan. Ibinaba ni Trina sa tabi ng kama ang isang maliit na garapon ng mainit na sabaw. Ang paboritong sabaw ni Celestina na niluto ni Trina ng may katapatan. Dinalhan kita nito. Ito ang huling paglilingkod na gagawin ko para sa'yo. Binabayaran ko na ang huling sentimo ng utang na loob na paulit-ulit mong isinumbat sa akin. Wala na tayong kaugnayan, Celestina. Malaya na ako at ikaw naman ay maiiwan sa bilangguan ng sarili mong katawan. Nakita ni Trina ang pagpatak ng isang mainit na luha mula sa mga mata ng matanda. Marahil ay napagtanto na ni Celestina na ang kaisa-isang taong tapat na naglingkod sa kanya ay ang mismong taong sinira niya ang buhay. Ngunit ang pagsisisi
Kahit gaano pa ito kalalim, ay hindi na maibabalik ang nakaraan. Habang lumalabas si Trina sa ospital, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na sumalubong sa kanya. Sa di kalayuan, nakita niya si Mateo na nakasandal sa kanyang sasakyan, naghihintay ng may matiyagang ngiti. Ang kanyang hitsura ay tila isang paalala na pagkatapos ng bawat bagyo, laging may bagong umaga na naghihintay. Tapos na ba? Tanong ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit kay Trina. Tapos na, Mateo. Wala na ang pait. Sagot ni Trina habang inilalagay ang kanyang mga kamay sa loob ng mga kamay ni Mateo. Nalaman ni Trina mula sa mga balita na si Rafael ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa financial fraud at smuggling, habang si Bianca naman ay nagtatangkang tumakas palabas ng bansa, ngunit huli rin dahil sa mga utang na iniwan ni Rafael sa kanya. Ang hustisya ay tila isang malaking gulong na dahan-dahang umikot hanggang sa bumalik ito sa mga taong nagsimula ng lahat ng kasamaan. Huminga ng malalim si Trina, ninanamnam ang amoy ng sariwang hangin at ang tunog ng mga ibon sa paligid. Ang kanyang buhay bilang isang anino sa kusina ng mga Alonso ay isang kabanata na nais na niyang isara ng tuluyan. Sa tabi ni Mateo, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaang hindi kayang bilhin ng anumang diamante o ginto. Handa ka na bang buksan ang sarili mong pintuan, Trinidad? Bulong ni Mateo habang maingat na hinahaplos ang braso ni Trina na mayroon pa ring maliit na pilat mula sa paso. Isang pilat na magsisilbing tanda ng kanyang katatagan. Ngumiti si Trina at tumango. Alam niyang ang daan patungo sa paghilom ay mahaba at hindi madali. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-isa. Ang bawat hakbang niya palayo sa ospital ay isang hakbang patungo sa isang buhay na siya na mismo ang magsusulat ng sariling recipe ng kaligayahan. 3 taon na ang lumipas mula ng huling beses na tumapak si Trinidad Valmoria sa loob ng madilim at mapanupil na mansyon ng mga Alonso. Ngayon, ang bawat umaga niya ay nagsisimula hindi sa takot, kundi sa amoy ng sariwang simoy ng dagat at ang bango ng bagong luto na tinapay na nanunuot sa bawat sulok ng kanyang sariling restaurant, ang lasang pangarap. Nakatayo si Trina sa gitna ng kanyang maliwanag at maaliwalas na kusina. Pinagmamasdan ang kanyang mga tauhan na masayang naghahanda para sa tanghalian. Wala nang sumisigaw, wala nang nanliliit, at wala nang mga aninong nagtatago ng mga lihim. Sa tabi niya, si Aling Rosa ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa bawat mesa. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan at sigla na tila nabura na ang lahat ng pait ng nakaraan. Sa loob ng 3 taon, natutunan ni Trina na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan mong kalimutan ang sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang sakit na yon na diktahan ang iyong kinabukasan. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pananatili ng matagal sa isang relasyong mapang-abuso at pinatawad na rin niya ang tadhana sa pagbibigay sa kanya ng mga pagsubok na nagpatatag sa kanyang pagkatao. Ang mga Alonso ay naging malabo na lamang na alaala, isang kwentong natapos na nang may katarungan kung saan ang bawat isa ay umani ng kung ano ang kanilang itinanim. Naramdaman ni Trina ang isang pares ng mga bisig na dahan-dahang yumakap sa kanyang baywang mula sa likuran. Ang init ng katawan ni Mateo at ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango ay agad na naghatid ng matinding kagaanan sa loob ni Trina. Hindi na kailangan ng maraming salita. Sa bawat tahimik na sandali na magkasama sila, nararamdaman ni Trina ang tunay na kahulugan ng respeto at pagpapahalaga. Napakalalim na naman ang iniisip ng aking reyna. Mahinang bulong ni Mateo bago ito humalik ng banayad sa tuktok ng ulo ni Trina. Handa na ba ang lahat para sa ating anibersaryo? Ngumiti si Trina at humarap sa lalaking hindi bumitaw sa kanya sa gitna ng unos. Suot niya sa kanyang daliri ang isang simpleng singsing na may maliit na diamante. Isang tanda ng kanilang pangako na binuo sa itaas ng pundasyon ng tiwala.
at pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Handa na ang lahat, Mateo. At sa pagkakataong ito, ang lulutuin ko ay hindi para magbayad ng utang na loob, kundi para ipagdiwang ang ating kalayaan. Sa bawat subo ng pagkaing inihahain ni Trina sa kanyang mga panauuhin, ibinibigay niya ang bahagi ng kanyang puso na sa wakas ay buo na at naghilom. Ang pilat sa kanyang braso ay nananatili pa rin, ngunit hindi na ito tanda ng kahihiyan. Ito ay isang medalya ng kanyang tagumpay bilang isang babaeng tumayo, lumaban at nagwagi. Ang tunay na dangal ay hindi matatagpuan sa yaman ng isang pamilya o sa kinang ng isang apelyido. Ito ay matatagpuan sa bawat pagbangon mo matapos kang itumba ng buhay at sa kakayahan mong magmahal muli ng walang takot. Natutunan ni Trina na ang pinakamasarap na recipe ng buhay ay ang paghahalo ng tatag, tiwala sa sarili, at ang tamang dami ng pag-asa. Habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel ang langit sa dalampasigan, magkahawak kamay na naglakad sina Trina at Mateo sa buhanginan. Ang tunog ng mga alon ay tila isang musikang nagdiriwang sa kanilang bagong simula. Wala ng pait, wala ng lason, tanging ang tamis na lamang ng isang pag-ibig na nagmula sa gitna ng pagsubok at nahanap ang kanyang tahanan sa gitna ng katotohanan. Ipinakita ni Trinidad Valmoria sa mundo na ang isang alila ay maaaring maging isang reyna at ang bawat lason ay may lunas, basta't huwag mong hahayaang mamatay ang apoy ng iyong sariling pangarap.